Let's nail Work it. with me. 3 clients nail day. Hello, it's nail time. So, ayan, habang naghihintay ako kay client, nagka-cut na ako ng lint-free cotton. Kinakat ko yan kasi sobrang magastos ako sa paggamit niyan. Nanghihinayang ako kasi malaki naman yung isang pad niya. So, ginagawa ko, kinakat ko para mas tipid. And ito na yung first client ko. 1 month old na yung nails niya, pero mukha lang siyang 2 weeks retention kasi mabagal yung nail growth ni client. And then, ayan, nag-skip na ako sa removal and prepping. Nakapag-apply na ako ng soft gel and then na-blend ko na and then shaping. Tapos yan, nag-decide si client na plain lang yung polish niya ngayon kasi nga inabutan na kami ng next client ko dahil sobrang laki ng adjustment namin sa time dahil na late siya. Di na rin siya nagpalagay ng accent kasi nga medyo hassle na naghihintay ng isang client ko. And then ayan, nagta-top coat na ako. Ang gamit kong top coat is from Anis. Super ganda ng top coat na to. Ang shiny niya pa rin kahit ang tagal na nung nails. And then ayan, gumagamit ako ng water cleanser para mawala yung lagkit ng mga gel polish and then para syempre mas maganda yung outcome and malinis. And then nag-apply din ako ng hand cream. Dati gumagamit ako ng cuticle oil pero in-stop ko yon and mas nagustuhan ko yung paggamit ng hand cream kasi mas na-moisturize yung hand ni client kapag hand cream. And then, ito na yung second client ko. Tapos, nag-skip na rin ako sa prepping. Ayan, nag-shaping. Nagsusukat na ako nung hirap talaga mag-voice over. So, ayan, nagsukat na ako ng soft gel extension ni client and then nag-a-apply na ako. Ganyan lang ako mag-apply ng soft gel extension. Di ko siya dinidikit dun sa pinakang cuticle area para mas maganda yung pag-blend. And then, flash cure for at least 5 to 10 seconds. Tapos, ayan, nag-cut na ako ng desired length ni client. Gusto niya yung medium length lang. Pero, almond shape pa rin siya. So, kinakat ko siya side by side para mas mabilis yung pagpa-file. Kasi pag hindi kinat, kain oras siya. So, ayan, nagbe-blend na ako. I'm using sanding band na 180 grit. And then, yan, ganyan lang ako mag-file. Hindi ko na napakita yung gumamit ako ng ceramic drill bit sa pagbe-blend. Kasi, basta na-skip ko lang siya. Hindi ko pala siya na-record. So, yan, ganyan lang ako mag-blending. Very easy lang. Tapos, 10 RPM lang yan. And then, yan, ganyan naman yung pag-shaping ko. Super bilis niya lang mag-shape kapag kinakat side by side. O, diba? And then, ayan, nag-apply na ako ng gel polish. And then, 3 shades of color pala yung gusto ni client. Merong nude, white, and then, ayan, yung dark gray. Tapos, ayan, nakapag-design na rin ako. Medyo kalat-kalat lang na glitter. And then, nagtatop coat na ako. Tapos, cleanser lang ulit yan. Tapos, hand cream. Ganun lang, paulit-ulit lang. And speaking of paulit-ulit, may chika lang ako mga last year, November or October ata yun. Ang dami kong back job. And then, sobrang napaprostrate ako kung bakit nangyayari yun. Paulit-ulit lang naman yung kung paano ako mag-prepping, mag-apply, and then same lang din naman yung product na ginagamit ko. So, napaprostrate talaga ako kung bakit nangyayari yun. And then, binalikan ko talaga kung bakit. Inisip ko kung anong product yung mali, anong nangyayari. So, ayun, na-realize ko na it's because of my primer. Dahil yung primer ko is yung lumalapot na siya. Diba yung kapag konti na lang yung primer, lumalapot siya and then hindi na umuubra yung pagka-air dry niya. So, basa siya kaya ganun. Hindi na siya natutuyo and then hindi na maganda yung kapit. So, ayun lang, nachika ko lang. And then, ito na yung third client. As you can see, maganda pa yung extension niya pero need na niya magpa-remove kasi nursing student siya and bawal sa kanila yung ganyang extension. And then, gusto niyang magpa-gel na lang. And share ko lang din yung tip na yan kung paano naging ganyang kabilis magtanggal ng 3D flower. Napanood ko lang din yun kay Nail Action na nagwa-vlog na nail tech. Ginawa niya ay nag-top coat muna siya and then tsaka siya nag-apply ng 3D flower. So kaya kapag magre-remove ka na is ganun yung mangyayari. Buo mo siyang matatanggal. Diba ang galing? Ginaya ko lang and then time saver talaga siya.
Sobrang thank you sa mga nag-share ng tips. So, ayan, sinishare ko rin sa iba. And, yun lang. So, ayan, nakapag-remove na kami ng extension. And then, yan na yung natural nail niya. Sobrang bagal din nung nail growth niya, diba? Yan lang yun, yung pinakang hinaba. Hindi ko yan pinutulan or whatsoever na nagbawas pa ako. And then, ayan, after prepping, naglagay ako ng base coat. Ang gamit kong base coat ay Born Pretty 6-in-1 nail glue. And then, ayan, jelly gel lang yung gusto niya para mukhang natural lang yung nail niya. Diba? Ang ganda. Then, top coat na. Tapos, nag-water cleanser na ako dyan. Tapos, hand cream. And then, yun na. Tapos na po. Ayan. O, diba? Super ganda ng nail ni client. And then, hand cream. Tapos, yun lang. Thank you for watching, guys. Hope you like this video and keep on watching my other videos for nail extension kineme. Thank you for watching. Bye!